Isang araw noon pa sa Qingqing City, isang luminescent na sanggol ang isinilang na may kakaibang kapangyarihan. Pagkatapos sa paglipas ng panahon, ang mga katulad na phenomena ay nangyari sa buong mundo, at sa lalong madaling panahon ang karamihan ng populasyon ay nakakuha ng superhuman na kapangyarihan na kilala bilang quirks. Dahil dito, nagawa ng mga tao na ituloy ang kabayanihan bilang isang propesyon. Noong nakaraan, isang nakababatang Azuko Midoriya ang tumayo kay Katsuki Bakugo, upang ipagtanggol ang isa pang bata mula sa pananakot. Hindi sineseryoso ni Bakugo si Azuko Midoriya at kinukutya siya dahil sa pagiging quirkless at pagpapanggap bilang bayani. Bumalik sa kasalukuyang panahon, isang 14 na taong gulang na si Azuko ang nanunood habang nakikipaglaban ang mga bayani sa isang napakalaking kontrabida. Habang pinapanatili ng backdraft ang mga mamamayan sa isang ligtas na distansya, nilalabanan ni Kamui Woods ang dambuhalang kriminal. Sinabi ni Kamui Woods na ginamit ng kontrabida ang kanyang quirk para sa mga iligal na layunin, at ginagamit sa kanya ang lacquered chain prison sa pagtatangkang pigilan ang kanyang paggalaw. Gayunpaman, nagpakita ang Mount Lady at ginamit ang Kanyan Kanan para talunin siya. Ilang tao ang nagsimulang kunan ng larawan ng pangunahing tauhang babae habang ipinapahayag niya na ngayon ang kanyang debo at hinihiling na ang iba ay ipaubaya sa kanya. Si Azuko ay mabilis na nagsimulang magtala tungkol sa Mount Lady's quirk gigantification. Ang isang tao ay nag-iisip kung siya ay naglalayong maging isang bayani, na bumabati sa kanya ng magandang kapalaran, kung saan si Azuko ay masayang sumagot na gagawin niya ang kanyang makakaya. Sa paaralan, sinabi ng mayabang na si Katsuki sa guro na huwag siyang igrupo sa iba dahil siya ay nakahihigit. Sinisigawan siya ng kanyang mga kaklase dahil doon, ngunit sinabihan sila ni Katsuki na tumahimik, at naalala nilang pinupuntirya niya ang UA, ang pinakasikat at mataas na paaralan. Habang nagkokomento ang mga mag-aaral tungkol sa kahirapan ng pagsusulit, ipinahayag ni Katsuki na nanalo siya sa kunwaring pagsusulit at nagnanais na malampasan kahit si All Might, ang nangungunang bayani. Binanggit ng guro na gusto rin ni Azuko na pumunta sa UA. Ang buong klase ay lumingon sa mukha ni Azuko, at sinimulan nila siyang pinagtatawanan. Sinabi ng mga kaklase ni Azuko na walang paraan na makapasok siya sa kursong bayani kung ang magagawa niya ay mag-aral. Sinubukan ni Azuko na ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit ang layunin ni Katsuki ay isang pagsabog sa kanya, na sinasabi na hindi dapat ilagay ni Azuko ang kanyang sarili sa parehong antas sa kanya dahil siya ay quirkless. Ipinaliwanag ni Azuko na hindi niya sinusubukang makipagkompetensya kay Katsuki, at sinusubukan lamang niyang sundin ang pangarap niya mula pagkabata dahil hindi niya malalaman kung magagawa niya ito kung hindi niya susubukan. Sinabi ni Katsuki na imposible para sa kanya ang pagsusulit, habang ang buong klase ay tumitingin kay Azuko, na patuloy sa pagtatawa sa kanya. Sa ibang lugar, ang isang kontrabida na may likido at malaputik na katawan ay nakawala. Habang pinagmamasdan siya ng maraming tao sa malapit na tumakas, nagkomento ang isang tao na walang katapusan ang mga kontrabida. Ang isa pang tao pagkatapos ay sumagot na may wakas sa kanila, dahil siya ay naruroon. Bumalik sa middle school, kinuha ni Azuko ang kanyang notebook habang binabasa ang tungkol sa insidente sa kanyang telepono, ngunit habang naghahanda siyang umuwi at kumuha ng mga tala, lumapit si Katsuki, pinasabog ang notebook gamit ang kanyang quirk. Pagkatapos ay itinapon niya ito sa bintana at sinabihan si Azuko, na hindi tumugon sa kanyang mga panunuya, na sumuko sa UA at tumalon na lamang sa rooftop. Habang kinukuha ni Azuko ang kanyang notebook, naalala niya ang isang insidente mula sa kanyang pagkabata na nanunood ng video ni All Might na nagdedebo bilang isang bayani, na nagligtas ng mahigit 100 tao. Sinabi ni Azuko na gusto niyang maging katulad niya ngunit kalaunan ay sinabihan ng isang doktor na sumuko, dahil mayroon siyang 2 joint sa kanyang pinky toe, na nagpapakita na siya ay quirkless. Nang maglaon sa araw na iyon, muling pinanood ni Azuko ang video, umiiyak, at tinanong ang kanyang ina kung maaari pa ba siyang maging isang bayani tulad ni All Might, kung saan nagsimula itong umiyak at humingi ng tawad. Bumalik sa kasalukuyang panahon, si Azuko ay inatake ng tumakas na malaputik na kontrabida na ipinakita noon habang naglalakad pa uwi. Biglang lumabas si All Might at gumamit ng Texas Smash laban sa kontrabida, isang malakas na paggalaw ng presyon ng hangin na tinatalo ang kontrabida. Malabo na nakikita ni Azuko si All Might at nawala ng malay pagkatapos noon. Sa sandaling magising si Azuko, laking gulat niya nang makita ang kanyang idolo sa harap niya. Humihingi siya ng autograph pero nakita niyang nasa notebook niya na ito. Matapos makitang ligtas si Azuko, nagsimulang umalis si All Might kasama ang kontrabida sa kanyang kustodiya, ngunit hinawakan ni Azuko ang kanyang binti at nauwi sa paglipad kasama niya. Nang malaman ito ni All Might, sinabihan niya si Azuko na bitawan siya, ngunit sinabi ni Azuko na mamamatay siya kung gagawin niya ito, kaya't humanap si All Might ng isang lugar na mababaan. Nagsisimulang dumugo ang bibig ni All Might at nag-aalala dahil dito. Bumaba si All Might sa rooftop sa isang gusali.
Tinanong siya ni Izuko kung ang isang taong walang quirk ay maaari ding maging isang bayani tulad niya. Habang ipinapaliwanag ni Izuko ang kanyang mga ambisyon, naabot ni All Might ang kanyang limitasyon at nagiging isang payat na tao. Nagulat si Izuko nang makita ang kanyang tunay na anyo, at ipinaliwanag ni All Might ang kanyang pagbabago sa pamamagitan ng pagpapakita sa bata ng isang sugat na natamo niya 5 taon na ang nakalilipas. Sinabi niya na magagamit na lang niya ang kanyang malakas na katawan sa loob lamang ng 3 oras sa isang araw, at binibigyan niya ng lecture ang bata tungkol sa mga responsibilidad ng isang pro hero. Ang isang pro ay dapat laging handa na ipagsapalaran ang kanilang buhay, at kaya hindi niya masasabi kay Izuko na magagawa niya ito kahit na siya ay hindi quirkless. Habang bumababa siya ng hagdan pababa ng rooftop, napansin niyang nawawala ang kontrabida na nahuli niya at may mga pagsabog sa ibang lugar ng lungsod. Sa pinangyarihan ng mga pagsabog, sinusubukan ni Death Arms at iba pang mga bayani na labanan ang kontrabida na putik na sinusubukang kunin ang katawan ni Katsuki, ngunit walang resulta. Nanunood si All Might, pinapagalitan ang sarili sa pag-aaksaya ng oras at ngayon ay hindi na kayang lumaban. Iniisip ni Izuko ang mga salita ni All Might habang naglalakad sa kalye, at lumapit sa mga taong nanunood ng mga pagsabog. Napansin niyang ito ang kontrabida na iniligtas sa kanya ni All Might at napagtanto niyang kasalanan niya kaya hindi na nailigtas ngayon ni All Might ang bagong biktima, na humihingi ng tawad. Gayunpaman, matapos mapagtanto na ang kontrabida ay may bihag na si Katsuki, isang mali-mali na Izuko ang sumugod sa kanya upang iligtas habang si All Might ay natigilan dito habang ang iba pang mga bayani ay nagtatangkang pigilan siya. Naalala ni Izuko ang kanyang mga tala at hinampas niya ang sludge villain gamit ang kanyang bag, na nagbigay sa kanya ng pagbubukas upang makalapit kay Katsuki. Habang si Izuko ay desperadong sumusubok na tumulong, tinanong ni Katsuki kung bakit siya naruroon, at sinagot ni Izuko na ito ay dahil ang mga mata ni Katsuki ay nagsusumamo ng tulong, at hindi niya kayang panoorin siyang mamatay. Nakabawi ang sludge villain at sinubukang salakayin si Izuko, ngunit prinotektahan siya ni All Might. Inamin ni All Might na pinagalitan niya ang bata sa isang bagay na hindi niya ginawa sa kanyang sarili, na ipinagsapalaran ang kanyang buhay upang mailigtas ang ibang tao bilang isang pro hero. Dahil sa inspirasyon ng katapangan ni Izuko, ginamit ni All Might ang kanyang mahusay na lakas para wasakin ang sludge villain gamit ang Detroit Smash, habang pinapalaya si Katsuki sa parehong oras. Pagkatapos, pinagalitan ng mga bayani si Izuko dahil sa pagtataya ng kanyang buhay at pinuri si Katsuki sa kanyang pagbabalik. Nang maglaon sa araw na iyon, hinarap ni Katsuki si Izuko at sinabi sa kanya na hindi niya hiniling na maligtas at hindi siya dapat maliitin ni Izuko. Pagkatapos muling nakipagkita si All Might kay Izuko, sinabi niya na ang batang lalaki na gumawa ng pagkakaiba sa nakaraang sitwasyon, sa kabila ng pagiging quirkless at ginawa niya ang parehong bagay na ginawa ng iba pang nangungunang bayani, na gumagalaw bago pa man siya makapag-isip para mailigtas ang ibang tao. Sa wakas, sinabi ni All Might sa isang umiiyak na Izuko na maaari siyang maging isang bayani. Napaluha si Izuko sa tuwa dahil sa pagkilala sa kanyang pangarap ng kanyang idolo. Sinabi ni All Might kay Izuko na siya ay karapat-dapat na magmana ng kanyang lakas, at nagmumungkahi na ibigay sa kanya ang kanyang quirk na nagpapalito kay Izuko. Sinabi ni All Might na ang kanyang quirk ay maaaring maipasa at napili si Izuko bilang kanyang kahalili. Sinabi sa kanya ni All Might na ang pangalan ng kanyang kapangyarihan ay One for All. Nagtanong si Izuko kung bakit ibibigay ni All Might ang kanyang quirk sa kanya, na sinagot ni All Might na hindi niya iniisip na ibigay ito sa kanya, at dahil mas nagniningning siya kaysa alinman sa mga tinatawag na heroes, sa panahon ng pag-atake ng sludge villain kay Katsuki. Pagkatapos ng paliwanag ni All Might, hindi nag-atubiling tanggapin ni Izuko ang proposal. Sinimulan ni All Might na sanayin si Izuko para maging sapat ang lakas ng kanyang katawan para magmana ng One for All. Inutusan ni All Might na linisin ni Izuko ang Tacoma Seaside Bay na may mga basura nito bilang isang mahusay na paraan para palakasin ang katawan ni Izuko sa susunod na 10 buwan, habang nagsisimula ang entrance exam ng UA, na gustong maging karapat-dapat si Izuko sa oras na iyon. Binibigyan ni All Might si Izuko ng matinding schedule ng pagsasanay para sundin ng binata sa mga darating na buwan. Sa panahon ng kanyang pagsasanay, pinaghirapan ni Izuko ang kanyang katawan at napansin ni All Might na lumampas siya sa schedule na kanilang napagkasunduan. Pinagalitan siya ni All Might dahil dito, sa takot na magkakaroon ito ng kabaligtaran na epekto na hinahanap nila. Sumagot si Izuko na nagsusumikap siya dahil gusto niyang maging mahusay sa UA, at maging isang bayani tulad ni All Might. Nagbibigay ito kay All Might ng maikling pananaw sa pagkahilig ni Izuko sa kabayanihan. Pagkatapos ng 10 buwan ng matinding pagsasanay, ngayon na ang araw ng entrance exam ng UA. Nilinis ni Izuko ang mga basura nito sa Tacoma Seaside Bay, dahil dito, mas pino at maskulado na ngayon ang katawan ni Izuko, na sinasabi ni All Might na isa na ngayong karapat-dapat na vessel para sa One for All na kapangyarihan.
Binibigyan ni All Might si Izuko ng isang piraso ng kanyang buhok upang kainin, na labis na ikinalito ni Izuko. Sinabi ni All Might na hindi mahalaga kung paano niya kukunin ang kanyang DNA, ngunit dahil sa entrance exam na magsisimula na sa loob ng ilang oras, kailangan niya itong mamana agad. Dumating si Izuko sa UA High School sa oras para sa entrance exam. Habang papasok na siya sa UA, nadapa si Izuko ngunit naligtas siya ng quirk ng isang babae. Binabati siya ng batang babae ng good luck, na nag-iwan sa kanya ng hindi makapagsalita, nagulat na nagawa niyang makipag-usap sa isang batang babae. Sa loob ng UA pinaliwanag ng present mic kung paano gumagana ang entrance exam, na nagsisimula sa isang praktikal na pagsusulit. Pagkatapos ay isang nakasulat na pagsusulit na nagsasabi na ang kanilang layunin sa praktikal na pagsusulit ay magpadala ng maraming kontrabida na talagang mga robot, hanggat kaya nila para kumita ng isang mataas na score. Dumating si Izuko sa kanyang itinalagang battle center para sa praktikal na pagsusulit ng entrance exam ng UA. Nagpa siya si Izuko na gamitin ang bawat onsa ng kapangyarihang natamo mula sa pagsasanay kay All Might para makapasa sa praktikal na pagsubok. Bago ang practical test ng UA, magsisimula na ang entrance exam, at lahat ng kalahok ay namamangha sa sobrang laki ng larangan ng pagsasanay. Napansin ni Izuko si Ochako Uraraka, ang babaeng nagligtas sa kanya mula sa pagkahulog kanina at gusto niyang pasalamatan, ngunit pinigilan siya ng kapwa kalahok na nagngangalang Tenya Ida. Binabalaan ni Tenya si Izuko na huwag gambalain si Ochako, habang ang iba ay nag-uusap tungkol sa kung paano siya makakapasa sa pagsusulit. Biglang nagsimula ang pagsusulit, at lahat ay nagmamadaling pumasok sa lugar ng pagsubok, naiwan si Izuko. Mahigpit siyang sumusunod sa likuran ngunit napahinto siya nang inatake siya ng isang kaaway na robot na nagkakahalaga ng 1 puntos. Siya ay iniligtas ni Yuga Oyama, na gumagamit ng kanyang pusod na laser upang sirain ang robot bago lumipat sa iba. Si Izuko ay nag-aagawan sa paligid na naghahanap ng mga robot na sisirain, ngunit nalaman na ang karamihan ay napabagsak na ng ibang mga kalahok. Sa ibang lugar, sa panel ng UA tinatalakay ng mga judge kung ano ang kinakailangan upang makapasa sa pagsusulit, kabilang ang bilis, lakas, at kalmadong pag-iisip. Habang patapos na ang pagsubok, si Izuko ay hindi pa rin nakakapabagsak ng robot, at nananatili pa rin sa 0 point. Nang lumitaw ang isang higanteng robot na nagkakahalaga ng 0 point, ang lahat ay tumakas sa gulat habang si Izuko ay paralisado sa takot. Binasag ng robot ang ilang gusali at binitag si Ochako sa ilalim ng mga labi. Habang papalapit ang robot, nagbabantang durugin ang babae. Ang makitang nasa panganib ang babaeng tumulong sa kanya kanina, ay sapat na para mapatayo si Izuko at magmadaling tumulong sa kanya. Punong-puno ng adrenaline, naisip ni Izuko ang kapangyarihan ng One for All at ginagamit ito para tumalon ng mataas sa hangin at maghatid ng malakas na suntok para sirain ang robot. Lahat ng iba pang kalahok ay nanunood ng may pagkamangha, habang ang panel ng UA na mga judge ay pinupuri si Izuko para sa kanyang pagsasakripisyo sa sarili. Sa paggamit ng One for All sa unang pagkakataon, naramdaman ni Izuko ang pisikal na epekto ng kanyang bagong quirk, nabali ang kanyang mga binti at kanang braso sa kanyang pagsisikap. Malaya siyang bumagsak mula sa himpapawid at sinubukang gamitin ang One for All para gumawa ng ligtas na landing, ngunit iniligtas siya ni Ochako bago siya bumagsak sa lupa. Ang praktikal na pagsusulit ay idineklara na tapos na labis na ikinagalit ni Izuko habang siya ay nawala sa kanyang sarili. Ang komento ng iba pang kalahok sa quirk ni Izuko, na tinatawag siyang hindi kapaniwalang nagtataka kung sinasadya niyang magmukhang mahina para lukohin sila. Si Tenya lang ang nakapansin sa kanyang kabayanihan, at kahit na ang mga tanong kung kinilala ni Izuko ang pagliligtas sa iba ay maaaring naging bahagi ng pagsusulit sa lahat ng panahon. Nawalan ng malay si Izuko, ngunit dumating ang nurse ng paaralan at pro-hero, recovery girl, upang pagalingin ang kanyang mga sugat. Makalipas ang 1 linggo, natanggap ni Izuko ang kanyang mga resulta ng pagsusuri, at pagkatapos na hindi na niya nakausap si All Might sa panahong iyon, inaasahan na niyang mabibigo. Ipinadala ng paaralan ang mga nabanggit na resulta sa pamamagitan ng isang holographic na mensahe sa loob ng isang envelope, kasama si All Might na naghahatid ng balita. Humihingi ng paumanhin si All Might sa hindi pakikipag-ugnayan kay Izuko kanina at inanunsyo na magiging bagong guro siya sa UA. Ipinaliwanag ni All Might na kahit na si Izuko ay nakagawa ng maayos sa nakasulat na pagsusulit, siya ay nakakuha pa rin ng 0 na puntos sa praktikal, na nagpapainis kay Izuko. Nagpatuloy si All Might, pinapakita sa kanya ang isang video ni Ochako na humihiling kay Present Mic na bigyan niya ng mga puntos si Izuko dahil iniligtas siya nito. Ipinaliwanag ni All Might na ang mga judges ay naghahanap ng higit pa sa pagtalo sa mga kaaway. Ginantimpalaan ng mga judges ang mga puntos sa pagsagip para sa mga kabayanihan sa panahon ng pagsubok. Si Izuko ay nakakuha ng 60 rescue point, na nagbigay sa kanya ng higit sa sapat upang makapasa sa pagsusulit.
Kasunod ng praktikal na pagsusulit para sa entrance exam, sinusuri ng panel ng mga hurado ang mga marka ng mag-aaral. Nag-iingat silang mapansin na si Katsuki Bakugo ay nakakuha ng pinakamaraming puntos, ngunit walang ni isang rescue point. Samantala si Izuku Midoriya ay hindi naka-score ng kahit isang combat point. Nakipagkita si Izuku kay All Might sa Tacoma Municipal Beach Park, kung saan binabati ni All Might ng personal si Izuku sa pagtanggap sa UA High School. Pagkatapos ay sinabi ni All Might kay Izuku na kailangan niyang patuloy na mag-adjust sa one-for-all quirk, gamit ang larawan ng isang itlog sa microwave bilang batayan. Sa darating na Abril, ang UA magsisimula ang taon ng akademiko at naghahanda si Izuku na umalis nang pigilan siya ng kanyang ina at binati siya ng good luck. Sa kalaunan ay nakarating si Izuku sa Class 1A, umaasang marahil ay wala sa kanyang klase sina Katsuki at Tenya, ngunit agad na nawala ang mga pag-asang ito nang makita niyang nag-aaway silang dalawa sa loob. Napansin ni Tenya si Izuku at nagpakilala ng maayos. Pagkatapos dumating si Ochako at ganoon din ang ginawa habang pinupuri si Izuku sa pagligtas sa kanya. Napansin at naalala ni Katsuki kung paano niya hinarap si Izuku matapos makapasa sa pagsusulit. Sinubukan niyang ibuli si Izuku dahil sa pagpasok niya sa UA, sa pag-aakalang nandaraya siya para makapasok kahit walang quirk, ngunit pinanindagan siya ni Izuku sa unang pagkakataon. Nag-ambala si Ochako nang dumating si Shota Aizawa at ipinakita ang kanyang sarili sa klase bilang kanilang homeroom teacher. Hindi siya nag-aksaya ng oras at namimigay ng PE damit sa mga mag-aaral at dinadala sila sa PE grounds. Ipinaliwanag ni Shota na lalahok ang klase sa isang quirk apprehension test na susubok sa kanilang quirks dahil hindi nila nagamit ang kanilang quirks sa middle school. Ginagamit ni Shota si Katsuki bilang isang halimbawa. Humigit kumulang 64 na metro lamang ang itinapon ni Katsuki sa kanyang dating paaralan, ngunit pagkatapos gamitin ang kanyang quirk, nagpatuloy si Katsuki sa paghagis ng mahigit 700 metro. Sa una ang mga mag-aaral ay nasa sabik na makilahok, ngunit mabilis silang pinasara ni Shota at ibinalita na ang mag-aaral na huling nasa kabuuang puntos ay ituturing na walang pag-asa at agad na mapapatalsik. Nagulat ang klase sa kanyang anunsyo at ipinahayag ni Ochako na hindi patas ang panuntunan. Sumagot si Shota na ang mundo ay hindi patas, at trabaho ng isang bayani na labanan ang hindi patas na iyon. Habang nagsisimula ang quirk apprehension test, nag-aalala si All Might na iisa-isahin ni Shota si Izuku ng halos kaagad at pinuntahan ito ng personal. Ang pagsusulit ay binubuo ng mga mag-aaral na nakikipagkompetensya sa isang serye ng mga pisikal na pagsusulit. Sa panahon ng mga pagsubok, ginagamit ng bawat mag-aaral ang kanilang quirks para maging excel habang si Izuku ay nahihirapan dahil maaari lang niyang gamitin ang one-for-all sa 100% o hindi man lang. Magaling si Katsuki sa bawat pagsubok salamat sa versatility ng kanyang quirk. Naabot ng klase ang pitching test at napagtanto ni Izuku na ito na lang ang natitirang pagsubok kung saan maipapakita niya ang kanyang mga kakayahan upang maiwasang mapatalsik. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang quirk para ihagis ang bola, ngunit nabigo ito. Inihayag ni Shota ang sarili niyang quirk, ang kakayahang burahin ang quirks ng ibang tao. Kinilala siya ni Izuku bilang Eraser Hero, the Eraserhead. Ipinaliwanag ng Eraserhead na binura niya ang quirk ni Izuku dahil sa matinding sagabal. Patuloy niyang sinasabi na ang quirk ni Izuku ay gagawin siyang pananagutan at wala siyang lugar sa paaralan. Si Izuku ay binibigyan ng isa pang pagtapon, na nag-iiwan sa kanya ng pagpipilian na gamitin ang one-for-all at mabigo sa iba pang mga pagsubok, o hindi gagamitin at mabibigo sa pagsubok na ito. Isinasaalang-alang ang payo ni Shota, itinapon ni Izuku ang kanyang pitch, at sa huling segundo itinoon niya ang one-for-all sa pamamagitan ng kanyang mga daliri. Ang pagputok na paghagis ay nagbibigay kay Izuku ng mataas na marka at pinahanga hindi lamang ang kanyang mga kaklase, kundi pati na rin ang kanyang guro at si All Might. Sinasamantala ni All Might ang sandaling ito, napahanga siya kay Izuku na nagawang itutok ang one-for-all sa kanyang mga daliri. Ang pagkilos ni Izuku ay hindi lamang nakakatanggap ng papuri mula kay All Might, kundi pati na rin kay Ochako. Galit na galit si Katsuki, hindi lamang na nalilito siya tungkol sa mga bagong kakayahan ni Izuku, ngunit nagalit sa pag-iisip na nagsisinungaling si Izuku sa buong buhay nila. Sumugod si Katsuki kay Izuku, ngunit nahuli siya sa panghuli na sandata ni Shota. Binabalaan ni Shota ang mga estudyante na huwag masyadong gamitin ang kanyang quirk dahil nagiging sanhi ito ng pagtuyo ng kanyang mata. Pagkatapos ay nagpatuloy siya upang ipakita ang mga resulta ng pagsusulit kung saan si Izuku ang nasa panghuli. Nangangamba si Izuku na sa kabila ng kanyang pagsusumikap ay nabigo pa rin siya at mapatalsik sa klase, ngunit naalis ito nang ihayag ni Shota na ang panuntunan sa pagpapatalsik ay isa lamang biro, para mapalabas nila ang pinakamahusay sa klase. Siya ay nag-dismiss sa klase at ipinadala si Izuku sa recovery girl upang pagalingin ang kanyang daliri.
Pagkatapos kinumpronta ni All Might ang guro ng kanyang mag-aaral, na tinawag siyang sinungaling dahil minsan ay pinatalsik niya ang isang buong klase. Ipinaliwanag ni Eraserhead na si Izuku ay nasa itaas ng 0 mark, at maaari niyang paalisin ang sinumang bumaba sa ibaba ng 0 mark anumang oras. Pinagaling ni Recovery Girl ang daliri ni Izuku, ngunit sa halaga lamang ng kanyang stamina. Natapos ang unang araw ng paaralan at isang pagod na si Izuku ang tumakbo kina Tenya at Ochako, na napagtanto na nagkaroon siya ng ilang mga kaibigan sa paaralan. Kinabukasan, ang Class 1A ay dumaan sa isang normal na araw ng klase hanggang sa maabot nila ang kanilang Hero Basic Training Class. Pinangunahan ni All Might ang klase upang labanan ang pagsasanay, kung saan magkakaroon sila ng pagkakataong magsuot ng kanilang hero costume sa unang pagkakataon. Matapos magpalit ng kanilang mga kasuotan, nagtitipon sila sa Ground B, ang mismong lugar ng pagsasanay kung saan ginanap ang praktikal na pagsusulit para sa mga pagsusulit sa pasukan. Si All Might ay nagpapaliwanag sa mga patakaran. Ang klase ay hahatiin sa mga pangkat ng 12, kalahating bayani at kalahating kontrabida. Babantayan ng mga kontrabida ang isang sandatang nuclear na balak nilang i-deploy at dapat itigil ng mga bayani ang kanilang pakana. Kung makuha ng mga bayani ang mga kontrabida o maabot ang nuclear core bago maubos ang oras, mananalo sila. Kung pinamamahalaan ng mga kontrabida na panatilihin ang nuclear core sa buong panahon o makuha nila ang mga bayani, mananalo sila. Ang mga koponan ay iginuhit mula sa mga lot at inanunsyo ni All Might na ang Team A ay sina Izuku at Ochako, na makakaharap sa Team D na sina Katsuki at Tenya. Unang pumasok ang Team D sa loob at nakita ang peking missile sa loob. Nalilito pa rin, tinanong ni Katsuki si Tenya tungkol sa quirk ni Izuku, at sinagot ni Tenya ang tanong kung bakit galit na galit si Katsuki kay Izuku. Lumipas ang 5 minuto at pumasok ang Team A sa gusali, ngunit bago sila makalayo ay inatake sila ni Katsuki. Ang kanyang sneak attack ay nakakapinsala lamang sa kalahati ng maskara ni Izuku, ang huli ay nakaiwas habang iniligtas si Ochako. Muling umatake si Katsuki, ngunit nahuli ni Izuku ang kanyang indayog. Pagkatapos ay inihagis ni Izuku sa balikat ang nagulat na si Katsuki sa lupa, umani ng papuri mula sa kanyang mga kaklase na nanonood mula sa projection room kasama si All Might. Inihayag ni Izuku na siya ay kumukuha ng mga tala kay Katsuki sa loob ng maraming taon gamit ang parehong notebook na sinunog niya nung huli. Alam ni Izuku na sinisimulan niya ang bawat laban gamit ang kanang kawit at nagawa niyang makalaban. Hindi umaatres si Izuku kay Katsuki, na sinasabi sa kanyang dating bully na hindi na siya ang mahina at walang pagtatanggol na Izuku. Sa galit sa kanyang kapangahasan, ipinahayag ni Katsuki ang kanyang pagkamuhi kay Izuku. Si Deko at Kachan ay lumaki sa parehong lugar at magkakilala na sila mula pa noong sila ay maliliit na bata. Palaging nararamdaman ni Katsuki na mas mataas siya kaysa kay Izuku, lalo na pagkatapos ng pagbuo ng kanyang quirk. Gayunpaman hindi pa rin tinatrato ni Izuku si Katsuki na parang mas magaling siya, at sinubukan pa niyang tulungan si Katsuki pagkatapos niyang mahulog sa ilog. Insulto lang ito kay Katsuki, iniisip niya na parang minamaliit siya ni Izuku. Ang parehong galit na iyon ay dinala sa paglipas ng mga taon sa battle trial. Hindi na mga bata, tumanggi si Izuku na payagan si Katsuki na ibuli siya ng mas mahaba at sumigaw ng mga salitang hindi na niya tatalikuran. Nagambala si Katsuki ng isang mensahe mula kay Tenya na humihingi ng update sa status. Isang galit na Katsuki ang nagsabi lamang sa kanya na ipagtanggol ang nuclear bago pinatahimik ang kanyang komunikasyon. Bumalik sa opens iba, nag-flying kick si Katsuki sa ulo ni Izuku ngunit nalabanan muli ng mga kaalaman ng bayani ni Izuku. Sa pamamagitan ng paggamit ng capture tape at ang mga tala na kinuha niya kay Katsuki at Eraserhead, nagagawang umiwas ni Izuku. Umalis si Ochako para subaybayan ang nakatagong sandata habang si Izuku ay tumatakbo at nagtatago mula kay Katsuki para makakuha ng sapat na distansya para bumuo ng plano. Habang hinahanap si Izuku, naalala ni Katsuki ang kanilang nakaraan at nagalit siya sa pag-iisip na parang pinaramdam ni Izuku na si Katsuki ay mahina tulad niya. Samantala, naabot ni Ochako ang nakatagong sandata na mahigpit na binabantayan ni Tenya. Natagpuan niya si Tenya na pumasok sa isang kontrabida na karakter at hindi sinasadyang naihayag ang kanyang sarili matapos siyang pagtawanan. Inihanda para sa quirk ni Ochako, inalis na ni Tenya ang lahat ng mga bagay sa silid na hindi nagbigay sa kanya ng mga armas na gagamitin laban sa kanya. Nakipag-ugnayan si Izuku kay Ochako at tinanong kung nasaan siya, na sinagot niya na natagpuan niya si Tenya sa ikalimang palapag. Napagtanto ni Izuku na si Katsuki ay malamang na naging rogue at iniwan si Tenya ng mag-isa, at bumuo ng isang diskarte upang makuha si Katsuki at dalhin si Tenya ng dalawa sa isa sa ibang pagkakataon. Sa wakas ay naabutan ni Katsuki si Izuku at nagtanong kung bakit hindi niya gagamitin ang kanyang quirk. Binalaan niya si Izuku na huwag siya maliitin at ibinunyag niya ang mga gauntlet sa kanyang hero costume na nag-iimbak ng kanyang nitro sweat.
Kapag sapat na ang naipon nito, maaari siyang lumikha ng isang napakalaking pagsabog. Binabalaan ni All Might si Katsuki na huwag gamitin ang pag-atake, ngunit ginagawa pa rin niya ito at sumabog sa malayong pader ng gusali. Ramdam ni Natenya at Ochako ang aftershock ng pagsabog. Ginamit ni Ochako ang sandali upang lumutang ang sarili patungo sa sandata, ngunit ang bilis ni Tenya ay nagpapahintulot sa kanya na ilayo ito mula sa kanya. Nang walang anumang bagay na gagamitin bilang sandata, si Ochako ay isang hakbang sa likod ni Tenya, na madaling gamitin ang kanyang bilis upang ilayo ang sandata sa kanya. Samantala, binalaan ni All Might si Katsuki na huwag gamitin muli ang pag-ataking iyon, kung hindi ay matatalo ang kanyang koponan. Pinipilit nito si Katsuki na gumamit ng malapit na labanan. Sinubukan ni Izuku na lumaban, ngunit sa malapitan, pinatunayan ni Katsuki na siya ay mas malakas. Ginagamit niya ang kanyang mga pagsabog para baguhin ang trajectory sa hangin at pasabugan si Izuku mula sa likuran. Pagkatapos ay hinawakan niya ang braso ni Izuku at ibinagsak siya sa lupa pagkatapos gumamit ng mga pagsabog mula sa kanyang libreng kamay upang bumuo ng momentum. Ang galing ni Katsuki sa pakikipaglaban ay umani sa kanya ng papuri mula sa klase, na nagulat kung paano napalitan ng diskarte laban kay Izuku. Muli namang hiniling ni Katsuki na gamitin ni Izuku ang kanyang quirk, na nagtatanong kung nararamdaman ba ni Izuku na malakas ba siya para doon ngayon. Ikinairita nito si Izuku, na nagpahayag na palagi niyang nararamdaman na mas malakas si Katsuki, at iyon ang dahilan kung bakit gusto niya itong talunin. Puno ng damdamin, ang dalawang mandirigma ay sumugod sa isa't isa para sa panghuling sagupaan. Dahil alam niyang hindi niya kayang talunin si Katsuki ng malapitan, ginagamit ni Izuku ang one for all para durugin ang mga kisame mula sa bawat palapag ng gusali. Ang pagsabog na ito ay lumilikha ng sapat na mga labi para magamit ni Ochako sa sahig sa itaas. Ginagamit niya ang kanyang quirk para palutangin ang mga labi at pinalipad ang mga ito kay Tenya, pagkatapos ay ginamit ang pambungad upang kunin ang sandata at isecure ang tagumpay para sa Team A. Sa sahig sa ibaba, nabigla si Katsuki nang malaman na ang kanyang pagsabog ay lubhang nasugatan si Izuku. Hinayaan ng huli ang kanyang sarili na bukas dahil ito ang tanging paraan upang mapanalunan niya ang laban, ayon sa hindi kapaniwalang talento ni Katsuki. Sa kabila ng kanyang pangangibabaw, natalo si Katsuki sa laban kay Izuku. Nakumpleto na ang ehersisyo sa pagitan ng mga Team A at D, at idineklara ni All Might sina Izuku at Ochako bilang mga panalo. Si Katsuki ay nabalisa sa katotohanang natalo siya kay Izuku, na nagsisimulang mag-hyperventilate sa pag-iisip na posibleng matalo muli. Kinausap ni All Might si Katsuki, sinabi sa kanya na oras na para sa kanyang pagpuna. Habang dinadala si Izuku sa opisina ng nurse, sinabi ni All Might kay Katsuki na manalo man siya o matalo, dapat siyang lumingon, pagnilayan ang karanasan at magpatuloy sa buhay. Bumalik sa silid ng monitor, idineklara ni All Might na si Tenya ang MVP ng ehersisyo at tinanong ang klase kung bakit maaaring isipin nila iyon. Si Momoyo Yorozu, isa sa 4 na estudyanteng nakapasok sa UA batay sa rekomendasyon ay sumasagot sa tanong. Sinabi niya na sina Katsuki at Izuku na gumagamit ng malalaking hanay na pag-atake sa isang panloob na lugar ay masyadong hangal. Napansin din niyang pinabayaan siya ni Ochako na magbantay ng masyadong maaga at ang kanyang huling improvised na pag-atake ay masyadong walang ingat. Sa kabila ng pagkatalo, ipinaliwanag ni Momo na si Tenya ang pinakamahusay para sa pag-angkop sa sitwasyon at paggalang sa diwa ng ehersisyo. Si All Might ay labis na humanga sa kanyang sagot at lumipat sa susunod na laban sa pagitan ng Team B at Team I. Sina Masahiro Ojiro at Toru Higakor ay bumubuo sa koponan ng mga kontrabida. Pumasok sila sa gusali at nagkukumpulan sa kargamento sa ika-4 na palapag. Tuluyan ng tinanggal ni Toru ang kanyang mga damit para mapakinabangan ang pagiging epektibo ng kanyang invisibility na quirk. Ang Hero Team, Shoto Todoroki, at Mezzo Shoji ay pumasok sa gusali pagkalipas ng ilang minuto. Ginagamit ni Mezzo ang kanyang quirk para matuklasan ang lokasyon ng Team I at ipaalam sa kanyang teammate. Inutusan ni Shoto si Mezzo na lumabas ng gusali para sa kanyang sariling kaligtasan at ginamit ang kanyang sariling quirk upang ganap na i-freeze ang gusali at ang kanyang mga kalaban halos kaagad. Ang mga hubad na paa ni Masahiro at Toru ay nakadikit sa lupa, na nagbigay kay Shoto ng madaling pagbukas para mahawakan ang kargamento at masiguro ang tagumpay para sa Team B. Pinuri ni All Might si Shoto para sa kanyang teknik. Si Katsuki at ang klase ay namamangha sa kanyang hindi kapani-paniwalang quirk. Nang natapos na ang lahat ng pagsasanay, pinuri ni All Might ang kanyang klase para sa kanilang mga pagsisikap at pinabalik sila sa kanilang klase sa homeroom. Malapit na siyang bumalik sa kanyang payat na anyo, at agad siyang tumakas sa klase bago pa man makita ng kanyang mga estudyante. Pumunta si All Might sa opisina ng nurse kung saan nagrereklamo ang recovery girl na si Izuku ay kritikal na nasugatan sa ikatlong pagkakataon. Binanggit niya na hindi dapat pagbigyan ni All Might si Izuku dahil lang sa namana niya ang one for all,
ngunit sinabihan siya ni All Might na ihinahon ang kanyang boses dahil halos walang nakakaalam tungkol sa kanyang quirk. Nagising si Izuko sa araw na iyon at bumalik sa klase. Sinasalubong siya ng mga papuri mula sa kanyang mga kaklase, ngunit napansin niyang wala sa kanila si Katsuki. Sinabi ni Ochako kay Izuko na umalis na si Katsuki, at agad na umalis si Izuko para hanapin siya. Nahanap niya si Katsuki sa labas lamang ng paaralan at nagpas siyang sabihin sa kanya ang totoo, na nakuha niya ang kanyang quirk mula sa ibang tao at hindi nagsisinungaling kay Katsuki. Gayunpaman, tumanggi si Katsuki na maniwala sa kanya at tumugon sa pamamagitan ng pag-amin ng pagkatalo. Malinaw na nasira ang pagmamataas ni Katsuki, nagsimula siyang umiyak habang ipinapaliwanag niya na ang kapangyarihan ni Shoto, pati na rin ang pagpuna ni Momo, ay nagpaunawa sa kanya na marami pa siyang dapat matutunan. Bago umalis binalaan niya si Izuko na kasisimula pa lang niya, at hindi na siya magpapatalo. Dumating si All Might para aliwin muli si Katsuki, ngunit tinanggihan siya ni Katsuki at nangakong hihigatan niya ang top 1 hero nang wala ang tulong niya. Sa isang lugar na hindi alam, isang misteryosong tao ay nagbabasa ng pahayagan tungkol sa pagiging guro ni All Might. Nagtatanong siya kung ano ang mangyayari kung ang simbolo ng kapayapaan ay maputol ng mga kontrabida. Sa pagpapalabas ng balita na sumali si All Might sa UA High's faculty, kinapanayam ng press ang iba't ibang estudyanteng naghahanap ng scoop. Sinubukan paalisin ni Eraserhead ang mga reporter, ngunit sinusubukan nilang sundan siya sa loob na nag-activate ng UA defensive barrier. Sa panahon ng klase sa homeroom ng Class 1A, inanunsyo ni Shota na kailangang pumili ng kinatawan ng klase. Ang titulong kinatawan ay isang pagkakataon para sa mga mag-aaral na magkaroon ng karagdagang pagkilala, kaya halos bawat mag-aaral ay nagsisikap na piliin ang kanilang sarili. Nagsalita si Tenya at sinabing dapat itong iboto ng klase, bagamat hindi niya gusto ang mga resulta. Si Izuko Midoriya ay binotohang kinatawan ng klase, at si Momoya Yorozu ay napiling maging deputy representative. Kalaunan magkasamang umupo sina Izuko, Ochako, at Tenya na nagtatanghalian sa mess hall. Si Izuko ay nag-aalala tungkol sa kanyang kakayahang manguna sa klase, ngunit tiniyak siya ni Tenya. Inamin pa ni Tenya na siya mismo ang bumoto kay Izuko dahil sa kanyang intuition noong entrance exam. Nang mapansin ang formal na saloobin ni Tenya, nagtanong si Ochako tungkol sa pamilya ni Tenya at sa kanilang kayamanan. Walang alinlangang inamin ni Tenya na miyembro siya ng Ida Hero family, ngunit itinago niya ito dahil natatakot siyang mababago nito ang pagtingin sa kanya ng iba. Ang kapatid ni Tenya ay ang Turbo Hero Ingenium, isang sikat na pro hero. Naputol ang kanilang pag-uusap nang biglang tumunog ang alarm ng paaralan. Itinuro ng isang third-year student na nangangahulugan ito na may nakalusot sa UA sa pamamagitan ng pag-bypass sa defensive barrier. Sinisikap ng lahat ng estudyante na lumikas sa mess hall ng sabay-sabay, na lumilikha ng malaking siksikan sa labas ng pasilyo. Sa kabila ng pagkataranta, napansin ni Tenya na ang media lamang ang nakalusot sa campus. Sa pagguhit ng inspirasyon mula sa kanyang kapatid at kay Izuko, si Tenya ay nakabuo ng isang plano upang pakalmahin ang lahat sa paligid niya. Hiniling niya kay Ochako na palutangin siya at pagkatapos ay itinaas ang sarili sa emergency exit board bago sumigaw para sa mga estudyante na huminahon. Ipinaliwanag niya na ang nakalusot ay ang mga press lamang, na nagpapagaan sa magulong sitwasyon. Bumalik ang mga estudyante sa klase pagkatapos ng tanghalian at nagpasya si Izuko na ipahayag ang kanyang pagbibitaw bilang presidente ng klase. Dahil sa kabayanihan ni Tenya, hinirang siya ni Izuko bilang kapalit. Sumasang-ayon ang karamihan sa klase, at si Tenya ang naging bagong kinatawan ng klase. Samantala, ang UA faculty ay nagtitipon upang talakayin na ang karamihan sa UA barrier ay nagkawatak-watak, na nagpapahiwatig na may nakalusot nga sa UA. Iniisip nila kung ang isang ordinaryong reporter ay maaaring makalusot sa akademya. Gayunpaman, tinanggihan ni Mr. Principal ang posibilidad na iyon, na sinasabi na isang elemento ng kasamaan ang nagudyok sa paglusot, at iniisip kung ito ay nilayon upang maging isang deklarasyon ng digmaan. Sa ibang lugar sa lungsod, ang Pro Heroes Kamui Woods at Mount Lady ay humaharap sa isang sitwasyon ng hostage na ginawa ng Habit Headgear. Mukhang delikado ang sitwasyon, ngunit biglang dumating si All Might at tinalo ang kontrabida gamit ang Missouri Smash. Mabilis siyang lumipat patungo sa UA ngunit tumatagal ng ilang mga ditor upang gawin ang gawaing bayani. Napansin ni All Might na naging mas mabagal siya mula nang ibigay ang One for All kay Izuko at naalala ang binata na umamin na isiniwalat ang bahagi ng kanilang sikreto kay Katsuki. Pinatawad ni All Might si Izuko ngunit pinaalalahanan siya na ang One for All ay dapat manatiling lihim para sa kanyang sariling kaligtasan at kaligtasan ng mundo. Bumalik sa Class 1A, inanunsyo ni Shota na ang klase ay lalahok sa isang rescue exercise para sa kanilang basic hero training class. Inutusan niya ang klase na magayos at sumakay ng bus para tumungo sa isang lokasyon sa labas ng campus para sa ehersisyo.
Habang nakasakay sa bus, pinag-uusapan ng mga estudyante ang mga quirk ng bawat isa. Napansin ni Suyu Aso na ang quirk ni Izuku ay katulad ng kay All Might, ngunit ipinoproteste ni Eijiro Kirishima ang kanyang napansin dahil hindi nasasaktan ni All Might ang kanyang sarili. Sinabi pa ni Eijiro na personal niyang hinahangad ang mas flashier na quirk na magbibigay ng higit na katanyagan. Ipinapangatuwiran ni Izuku na ang quirk ni Eijiro ay sapat na makapangyarihan upang gawin siyang isang mahusay na bayani sa hinaharap, ngunit ipinangatuwiran pa rin ni Eijiro na ang Kinakatsuki at Shoto's quirks ay perpekto para sa pagiging mga propesyonal. Sumingit si Suyu Aso, na sinasabing masyadong galit si Katsuki para maging sikat, na ikinairita niya. Nag-follow up si Denki Kaminari, na nagsasabing kailangan ng personalidad ni Katsuki. Nakikinig sa pag-uusap, napansin ni Izuku na ang mga talahan na yan ay nabaligtad mula sa gitnang paaralan, na ngayon si Katsuki ang tinutokso ng klase. Dumating ang mga bayani sa pagsasanay sa isang malaking pasilidad ng pagsasanay, na binati ng sikat na rescue hero na si 13. Kasama sa kanyang pagbati ang pagpapakilala sa kanyang pasilidad, ang Unforeseen Simulation Joint USJ, at isang maliit na talumpati tungkol sa kung paano dapat gamitin ng mga batang estudyante ang kanilang quirks para iligtas ang mga tao sa halip na makipaglaban. Ang mga salita ni 13 ay ganap na napigilan nang biglang dumating ang isang malaking grupo ng mga kontrabida sa isang itim na portal. Lumilitaw ang mga kontrabida sa gitna ng USJ, na pinamumunuan ng tatlong mahiwagang kontrabida. Napansin ng isa sa kanila na wala sa klase si All Might. Siya at ang kasamahan ay nagreposo na si All Might ay dapat na magtuturo sa klase, ayon sa isang schedule na nakuha mula sa nakaraang araw. Kinikilala ni Eraserhead na ang mga kontrabida ay tunay na dahilan ng pagsira ng defensive barrier ng UA kamakailan. Ang isa sa mga kontrabida, si Tamura Shigaraki, ay nadismaya na wala si All Might. Pinag-iisipan niya kung ang simbolo ng kapayapaan ay darating pagkatapos nilang patayin ang mga estudyante. Si Eraserhead ang namamahala, nag-uutos kay 13 na ilikas ang mga estudyante at makipag-ugnayan sa UA High. May mga alalahanin si Izuku tungkol sa pakikipaglaban ni Shota sa mga kontrabida, ngunit tiniyak siya ni Eraserhead at sumabak sa labanan. Ang isang firing squad ay nakatutok kay Eraserhead, ngunit ginagamit niya ang kanyang quirk para kanselahin ang bawat isa sa kanila at pabagsakin sila gamit ang kanyang armas na panghuli. Mabilis siyang nakilala ng mga kontrabida bilang pro-hero na si Eraserhead, at ibinunyag ang kanyang quirk bago humarap sa kanya ang isang mutant type na quirk na ginagamit ng kontrabida. Alam ng kontrabida na hindi maaaring kanselahin ng quirk ni Eraserhead ang kanyang sarili at mga pag-atake. Madali siyang kinokontra ni Eraserhead sa pamamagitan ng paglalayo sa kontrabida gamit ang capturing weapon. Samantala, napagtanto ni Izuku na minamaliit niya ang kanyang guro habang sinabi ni Tenya sa kanya na lumipat habang sinusundan nila si 13 at Class 1A sa pagtatangkang lumikas, ngunit pinigilan sila ng kontrabida na si Kurogiri sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang portal quirk. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang miyembro ng League of Villains, at ibinunyag na ang kanilang layunin ay patayin si All Might. Sina Katsuki at Eijiro Kirishima ay nagmamadaling inatake siya ngunit walang epekto. Bago magamit ni 13 ang kanyang quirk sa kanya, pinaghihiwalay ni Kurogiri ang klase sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanila sa iba't ibang mga simulation zone. Si Izuku ay dinadala sa ilalim ng tubig sa shipwreck zone. Isang malapitang na kontrabida ang nagtangkang lamunin siya ngunit siya ay nalunod sa isang sipa mula kay Suyu. Pagkatapos ipadala ang kontrabida, ginamit ni Suyu ang kanyang dila para ihagis si Izuku sa barko at sumunod ng malapit sa likod kasama si Minoru Maneta. Pinag-uusapan nila ang kanilang mga alalahanin tungkol sa plano ng mga kontrabida na patayin si All Might. Ipinahayag ni Izuku na trabaho ng klase ang maging bayani at protektahan si All Might. Sina Shoto, Katsuki, Eijiro, at ilang iba pang miyembro ng Class 1A ay lumalaban sa mga kontrabida pagkatapos na dalhin sa kani-kanilang mga simulation zone. Sa UA sa opisina ng NARS, sinubukan ni All Might na kontakin si 13 at Shota ngunit hindi niya magawa. Gusto ni All Might na pumunta sa USJ bilang bayaning anyo sa lalong madaling panahon, ngunit pinananatili siyang abala ni Principal Nezu. Naniniwala si Nezu na kailangang maging mas responsableng guro si All Might at tinuturuan siya para sa kanyang pagkapagod sa gawaing bayani. Bumalik sa USJ, ibinalangkas ni 13 na kailangang tumakbo ni Tenya pabalik sa paaralan para sa tulong dahil hindi sila makatawag ng tulong mula sa USJ. Nag-aalangan si Tenya, sa paniniwalang kahiya-hiya ang pag-iwan sa kanyang mga kaklase. Ibinalik ng kanyang mga kaklase ang kanyang kumpiyansa at hinihikayat siyang gamitin ang kanyang quirk para iligtas ang iba, dahil nilayo ng pagsasanay sa pagsagip. Narinig ni Kurogiri ang plano ni 13 at sinubukang makialam, ngunit ginagamit ng Space Hero ang kanyang quirk para sipsipin siya sa isang black hole. Napapalibutan ng mga kontrabida ang barko ni Izuku, Minoru, at Suyu, ngunit kailangan na nilang umalis dito.
Habang nag-istretahiya si Izuko, si Minoru ay natakot at natatakot sa pinakamasama. Napag-alaman ni Izuko na walang anumang impormasyon ng mga kontrabida tungkol sa quirks ng mga estudyante at nag-iingat sila. Gamit ang impormasyon mula sa kanyang mga kapantay sa kanilang quirks, ginawa ni Izuko ang kanyang plano. Ginagamit ng isang kontrabida ang kanyang pagmamanipula ng tubig ng kanyang quirk upang hampasin ang barko at hatiin ito sa mga piraso. Bago lumubog ang barko, isinagawa ni Izuko ang kanyang plano. Tumalon siya mula sa barko at gumamit ng Delaware Smash sa ibabaw ng tubig para kumalat ito. Ang converged water trap at isang vortex na may halong malagkit na spheres ni Minoru na nagpapanatili sa kanila na dumikit sa isa't isa. Sa pagkatalo ng mga kontrabida, ginamit ni Suyo ang kanyang dila para sunggaban ang kanyang mga kasama at makatakas sa shipwreck zone. Pinag-usapan nila ang kanilang susunod na hakbang at sumang-ayon na dapat silang magtungo sa labasan at ganap na iwasan ang gitnang plaza. Ang gitnang plaza ay kung saan nakikipaglaban si Eraserhead sa isang malaking grupo ng mga kontrabida. Naniniwala si Izuko na haantong lamang ito sa pagkapagod sa kanilang guro, at nagpa siya na dapat silang sumubok at tumulong. Sa landslide zone, si Shoto ay nag-freeze ng ilang kontrabida sa sandaling may padala silang lahat doon. Sinuri niya ang sitwasyon at hinuhusgahan niya na ang mga kontrabida na kasama ni Tamura at Kurogiri ay walang iba kundi mga small-time na thug. Dalawa pang masasamang loob ang sumusubok na kunin si Shoto, ngunit madali niyang iniiwasan ang kanilang mga pag-atake at pinalamig ang kanilang mga katawan. Sinusubukang mangalap ng higit pang impormasyon tungkol sa kasalukuyang salungatan, tinanong ni Shoto ang mga walang kakayahan na kontrabida. Binabalaan niya sila kung mananatili silang nagyayelo, mamamatay sila sa hypothermia, at nag-aalok na i-unfreeze ang mga ito bilang kapalit ng impormasyon tungkol sa mga plano ng kontrabida na patayin si All Might. Kasabay sa Mountain Zone, si Denki Kaminari, Kyokujiro, at Momo Yaoyorozu ay napapalibutan ng mga kontrabida. Sina Momo at Kyoka ay nagtataboy ng ilang pag-atake gamit ang mga armas na nilikha ni Momo sa kanyang quirk. Ipinaliwanag ni Denki na ang kanyang quirk ay hindi maaaring maging epektibo sa isang sitwasyon tulad ng kanilang kasalukuyang sitwasyon at humihingi din ng sandata. Gumagamit ang kanyang quirk sa pamamagitan ng pagpapaligid sa kanyang katawan ng kuryente, ngunit kung mapaputok niya ito ay manganganib pati ang kanyang kasamahan. Habang nag-iisip, sinipa siya ni Kyoko sa isang grupo ng mga kontrabida, na kuryente sila. Ginagamit ni Momo ang kanyang nilikha na quirk para gumawa ng makapal na insulation sheet para protektahan siya at si Kyoka. Nang walang panganib sa kanyang mga kaibigan, inilunsad ni Denki ang kanyang lightning quirk sa buong lugar at pinatumba ang lahat ng mga kalaban. Bumalik sa gitna ng USJ, si Eraserhead ay patuloy na nagtataboy sa mga kontrabida sa gitnang plaza hanggang sa harapin siya ni Tamura. Nagawa ng ringleader na sirain ang siko ni Eraserhead gamit ang kanyang decay quirk. Mabilis na umatras si Eraserhead, habang itinuturo ni Tamura ang kahinaan ng kanyang quirk ngunit pinupuri siya sa kanyang pagtagal bago siyang biglang hinamon ng isang malaki at napakapangit na kontrabida. Sinusubukan ni 13 na gamitin ang kanyang quirk para sirain si Kurogiri, ngunit ibinalik niya ito sa kanya at pinaalis sa tungkulin ng rescue hero. Sinusubukang tumakas ni Tenya sa labasan at pinutol siya ni Kurogiri. Hinablot ni Mezo Shoji si Kurogiri, na nagbibigay kay Tenya ng daan patungo sa exit. Narating ni Izuko, Suyo, at Minoru ang gitnang plaza para lamang malaman na ang kanilang guro ay natalo ng bioengineered na halimaw na si Nomo. Sa isang gusali sa Ruins Zone, tinapos ni Katsuki Bakugo at Eijiro Kirishima ang mga natitirang kontrabida. Gustong iligtas ni Eijiro ang kanyang mga kaklase, nag-aalalang wala silang kakayahan sa opens iba nila ni Katsuki. Nangangatuwiran si Katsuki na kayang hawakan ng kanilang mga kasamahan ang kanilang mga sarili laban sa mga mahihinang kontrabida at dapat niyang pagtuunan ng pansin ang pagkatalo kay Kurogiri, na magbibitag sa natitirang mga kontrabida sa USJ. Humanga si Eijiro sa kalmado at makatuwirang kilos ni Katsuki, na nasanay na sa kanyang galit at agresibong personalidad. Samantala, sa iba pang mga zone, ang mga miyembro ng Class 1A ay patuloy na nakikipaglaban sa mga kontrabida. Si Tenya ay gumawa ng isang baliw na dash para sa exit, ngunit si Kurogiri ay nananatiling mainit sa kanyang buntot. Sa pinagsamang pagsisikap ni Ochako, Contesero, at Ricky Dosato, ang Kurogiri ay natigil ng sapat para makatakas si Tenya at humanap ng tulong. Dahil pinahintulutan si Tenya na tumawag para sa backup, idineklara ni Kurogiri na nasira ang mga plano ng mga kontrabida at bumalik sa panig ni Tamura. Ipinaalam niya sa kanyang pinuno na ang 13 ay nahaharap ngunit pinahintulutan niya ang isang estudyante na makatakas, na labis na ikinadismaya ni Tamura. Dahil alam nilang hindi kayang labanan ng kanilang grupo ang mga reinforcement, nagpa siya ang mga kontrabida na umatras, ngunit bago iyon ay patayin ang mga natitirang estudyante. Mabilis na sinagot ni Tamura si Suyo at ang kanyang mga kaibigan, halos tapusin siya ng decay ngunit huling ginamit ni Eraserhead ang kanyang quirk para pigilan ang kontrabida.
Sinusubukang iligtas ang kanyang kaibigan, sinubukan ni Izuko na gumamit ng suntok kay Tamura, ngunit naharang ito ni Nomo. Napansin ni Izuko na ang kanyang braso ay hindi nabali bilang isang resulta, ngunit ang pag-atake ay walang epekto kay Nomo. Muling sinalakay ni Tamura ang mga estudyante, ngunit naligtas sila sa pagkagambala ng biglaang pagdating ni All Might. Dahil nakasalubong niya si Tenya sa kanyang pagpunta sa USJ, alam ni All Might ang lahat tungkol sa salungatan na nagaganap doon. Hinawi niya ang kanyang kurbata at blazer habang sinisigaw ang kanyang catchphrase, na magiging maayos din ang lahat dahil nandito siya. Nagmamadali siyang dumaan sa gitnang plaza sa sobrang bilis para mabawi ang nasugatan si Eraserhead, na natalo ang natitirang mga kontrabida doon sa isang iglap. Nagpapatuloy siya para i-secure sina Izuko, Suyo, at Minoru mula sa mga hawak ni Tamura at Nomo. Ibinaba silang lahat ni All Might sa isang ligtas na distansya at inutusan silang tumakas. Sinubukan ni Izuko na bigyan ng babala si All Might tungkol sa pagtitiis ni Nomo, ngunit ang simbolo ng kapayapaan ay nagsasabing magiging maayos ito. Binuhat ng mga estudyante si Eraserhead palayo sa lugar, at nagsimula ang labanan sa pagitan ni All Might at ng mga kontrabida. Nagsisimula si All Might sa pamamagitan ng paghampas kay Nomo ng isang Carolina Smash, ngunit na-absorb ni Nomo ang epekto at sinasalungat ng suntok. Si All Might ay umiiwas at naghahatid ng kanyang sariling suntok, ngunit ang pag-ataking ito ay walang epekto rin. Inihayag ni Tamura na ang quirk ni Nomo ay shock absorption, at ginawa siya upang labanan at patayin si All Might. Inisip ni All Might na mababaliwala niya si Nomo, at gumamit ng malakas na reverse suplex sa kanya. Habang bitbit si Eraserhead patungo sa exit, napansin ni Minoru kung gaano kalakas si All Might at pinasaya siya nito. Gayunpaman, alam ni Izuko ang katotohanan tungkol sa limitasyon ni All Might at nag-aalala na siya ay mag-overexert. Nang mawala ang usok mula sa pag-atake ni All Might, nakita ni Izuko at ng iba pa na ginamit ni Kurogiri ang kanyang warp gate para iligtas si Nomo. Sa halip na ibaon ang kanyang katawan sa sahig, ipinadala ni All Might ang kalahati ng katawan ni Nomo sa pamamagitan ng isang portal habang nananatili pa rin siya sa suplex na posisyon. Ginagamit ni Nomo ang pagbubukas upang kunin ang mahinang punto ni All Might, habang dahan-dahan siyang hinihila ni Kurogiri papasok sa warp gate. Alerto sa panganib ni All Might, sumugod si Izuko para tulungan siya. Pinutol ni Kurogiri si Izuko at naghandang i-warp siya, ngunit hindi inaasahang lumitaw si Katsuki at pinasabog ang kontrabida bago siya inipit sa lupa. Dumating si Shoto at pinalamig ang katawan ni Nomo, maingat na maiwasan si All Might. Ibinunyag niya ang isa sa mga mahihinang kriminal na nagpahayag sa kanya ng mga plano ng League of Villain. Dahil sa yelo, nagawang palayain ni All Might ang sarili mula sa pagkakahawak ni Nomo. Lumilitaw din si Eijiro at sumubok ng palihim na pag-atake kay Tamura ngunit hindi ito nagtagumpay. Masaya sina Suyo at Minoru na makita ang iba na tumutulong kay All Might, at napansin sila ni Ochako at ng iba pang klase malapit sa pasukan. Ang ilan ay lumipat upang tumulong sa pagdala kay Eraserhead at si 13 ay nagtuturo sa iba na magtago at payagan si All Might na pangasiwaan ang natitira. Si Tamura ay nabigo kay Kurogiri, na pinahintulutan si Katsuki na pagsamantalahan ang kanyang kahinaan. Napagtanto ni Katsuki na si Kurogiri ay may armor sa leeg upang protektahan ang kanyang pisikal na katawan, at ginagamit ang usok mula sa kanyang quirk upang itago ito, ngunit hindi niya mapaglabanan ang mga pisikal na pag-atake kung mahusay ang layunin ng mga ito. Pinasabit siya ni Katsuki sa kanyang baluti, at pinagbantaan na sasabugan siya kapag gumalaw siya. Pinupuri ni Tamura ang mga estudyante sa kanilang mga pagsisikap at inutusan si Nomo na iligtas si Kurogiri. Ang mga mag-aaral ay nanunood sa katakutan habang si Nomo ay nakalaya mula sa kanyang nagyayelong kulungan at muling nabuo ang kanyang mga nagyelo na paa. Inatake ng halimaw si Katsuki, ngunit ang batang bayani ay matagumpay na nailigtas ni All Might mula sa pag-atake ni Nomo. Humanga si Tamura kay All Might at nagsimula ng isang monologo tungkol sa kung paano nagdulot ang mga bayani ng malawakang karahasan sa buong mundo, ngunit tumugon si All Might na si Tamura at ang mga kontrabida ay walang anumang marangal na dahilan para sa kanilang mga aksyon. Kahit na ang kanyang kapangyarihan ay mabilis na bumababa, si All Might ay nakipag-ugnayan kay Nomo sa isang mabangis na suntukan. Lumampas siya sa 100% upang masiglang lampasan ang limitasyon ng tibay ni Nomo. Nagpalitan sila ng mga suntok at labanan sa buong USJ sa hindi kapanipaniwalang bilis, lumilikha ng mga shockwave sa bawat strike na pumipigil sa sinumang makalapit sa kanila. Matapos ihagis si Nomo sa lupa mula sa itaas sa himpapawid, dumaong si All Might at nagbigay ng kanyang huling pananalita sa halimaw. Sinabi niya kay Nomo na tandaan ang mga salitang plus ultra, at naghahatid ng dynamic na bagsak para ipadala ang kontrabida na lumipad palabas ng USJ. Lahat ng mga estudyante ay tumitingin sa lakas ni All Might. Ang simbolo ng kapayapaan ay nagpapaliwanag na tumagal ng 300 suntok upang talunin si Nomo, ngunit ito ay kukuha lamang ng 5 sa kanyang kalakasan.
Siya ay nagpatuloy, na nagdedeklara na ang liga ng mga kontrabida ay tapos na labis na ikinagalit ni Tamura. Sa Mountain Zone ng USJ, si Denki Kaminari ay na-hostage ni Tesla, isang kontrabida na hindi naapektuhan ng kanyang quirk. Ang kontrabida ay nagbanta na papatayin si Denki kung ang iba ay hindi sumuko, ngunit inamin na may malambot na lugar para sa mga electric type na tulad niya. Napagtanto ni Momo na ito ay ang parehong kontrabida na sumisira sa kanilang mga komunikasyon. Sinusubukan ni Kyoka na gambalain ang kontrabida sa pamamagitan ng pagsasalita habang sinusubukan niyang isaksak ang isa sa kanyang mga earphone jack sa target na gear sa kanyang mga binti. Nakita ng electric criminal ang kanyang plano at muling binalaan sila, na pinilit na sumuko ang dalawa. Samantala, nagawa ni All Might na talunin si Nomo, ngunit ang kanyang hero form ay nasa limitasyon nito. Hindi siya kumikilos at sinusubukang i-bluff para takutin si Tamura at Kurogiri. Nataranta si Tamura matapos masaksihan ang pagkatalo ni Nomo, sa paniniwalang wala silang pagkakataong patayin ang simbolo ng kapayapaan. Gayunpaman, binanggit ni Kurogiri ang malaking halaga ng pinsala kay All Might at tiniyak niya sa kanyang kasamahan na maaari pa rin nilang patayin si All Might. Umaatake sila, ngunit binali ni Izuku ang kanyang mga paa gamit ang One for All para ma-intercept ang mga ito sa tamang oras. Naghahanda siyang gumamit ng bagsak sa mahinang punto ni Kurogiri, ngunit ibinaba niya ang kamay ni Tamura sa kanyang katawan malapit sa mukha ni Izuku. Bago niya magamit ang kanyang quirk para saktan si Izuku, binaril si Tamura sa braso. Binaril din ang kontrabida na nag-hostage kay Denki. Parehong binaril ng pro hero snipe, na dumating kasama si Tenya Aida upang iligtas ang lahat. Ang mga bayani ay kumalat at ginagamit ang kanilang mga quirks upang talunin ang anumang natitirang mga kontrabida. Dahil mas marami sila, ipinahayag ni Tamura na opisyal na natapos ang misyon. Siya ay binaril ng ilang beses ni Snipe, at pagkatapos ay sinubukan ni Kurogiri na gamitin ang kanyang quirk para tulungan silang dalawa na makatakas. Si Kurogiri ay pinabagal ng 13th quirk, ngunit kalaunan ay nagawa niyang ihatid ang kanyang sarili at si Tamura palayo. Nagdadalamati si Izuku na wala siyang magawa para tumulong, ngunit tiniyak ni All Might kay Izuku na ang ilang mahahalagang segundo na binili ng intervention ni Izuku ay nagligtas sa kanyang buhay. Pinuntahan ni Eijiro ang mga binti ni Izuku, ngunit pinigilan siya ng pro hero si Mentos para pigilan ang binata na makita ang mahinang anyo ni All Might. Pinapunta niya si Eijiro upang tipunin ang kanyang mga kaklase sa labasan. Nagpapasalamat si All Might kay si Mentos sa pagtatago ng kanyang pagkakakilanlan, at tumugon si Mentos na dapat silang ipagamot at si Izuku ang kanilang mga sugat sa infirmary. Inihatid ni Kurogiri ang kanyang sarili at si Tamura sa kanilang lihim na hideout. Ang isang nasugatan na si Tamura ay umuungol tungkol sa kanyang mga sugat, at ipinaalam sa kanyang amo na ang impormasyong natanggap nila tungkol sa pagpapahina ni All Might ay hindi totoo. Isang blankong monitor, isang misteryosong boses ang nagsasabi kay Tamura na hindi mali ang ulat at si Tamura ay sobrang sigasig. Isang pangalawang boses ang nagtatanong tungkol kay Nomo at nanghihinayang ipinaalam sa kanila ni Kurogiri na hindi niya siya mahanap. Ang orihinal na boses ay nagtuturo kay Tamura na tipunin ang kontrabida elite, at na ang batang kontrabida ay kalaunan ay katakutin ng mundo. Ang Class 1A ay nagtitipon sa labas ng USJ at ipinapalam sa kanila ng investigator na si Naomasa Sukauchi, na maliban kay Izuku, walang mga estudyante ang nagtamo ng malalaking pinsala. Tinatalakay ng mga mag-aaral ang kanilang mga karanasan sa pakikipaglaban sa mga kontrabida sa kanilang mga sarili, at nagtanong si Suyu tungkol kina 13 at Eraserhead. Sinabi ng investigador sa kanila na sina 13 at Eraserhead ang kritikal na nasugatan, ngunit wala sila sa kalagayang nagbabanta sa buhay. Matapos makatanggap ng ulat tungkol sa paghuli ng pulis kay Nomo, umalis ang investigador patungo sa opisina ng mga nurse. Doon ay nakita niya si All Might at Izuku na ginagamot ng recovery girl. Ipinakilala ni All Might si Naomasa bilang matalik niyang kaibigan sa pulis at ipinahayag na alam niya ang lahat tungkol sa pagkakakilanlan ni All Might. Nagpapasalamat si Izuku kay All Might sa pagligtas sa kanila, ngunit tumugon si All Might ng papuri para sa mga batang bayani sa pagsasanay. Naniniwala siya na ang bawat isa sa kanila ay matapang na lumaban sa USJ at gagawa ng magagandang pro-hero balang araw. Kalaunan ng gabing iyon, si Izuku ay inilabas mula sa Recovery Girls Infirmary na ginagamot ang kanyang mga sugat. Nakita niya sina Ochako at Tenya na naghihintay sa kanya sa labas ng paaralan at naglalakad pa uwi kasama nila. Sa ibang lugar, isang hindi nakikilalang figura na nakatayo sa rooftop ay nakatingin sa lungsod. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito.